niya. Ang kanyang koleksyon ng ingredient ay isang utak, isang puso, isang buto, isang scroll, at isang zombie claw. Ang seksyon ng komento ng mga manunood ay sabik at medyo nagulat, nalilito sa pag-iisip ng pagtanggap ng kagamitan na gawa sa mga bahagi ng zombie. Hindi maisip, komento ng isang tao, White Emperor, maaari mo bang ipakita ang mga attributes ng mga nalikhang items? Nang pumasok ang komentong ito, may sumagot na, dapat mangarap ang taong iyon. Walang paraan na ipapakita ni Bai ang mga attributes ng mga items na hiniling. Ngunit sa ilalim ng nagulat na tingin ng lahat, casual na inihayag ni Bai na ang item na pinaka-interesado ang lahat ay C-Class. Ito ang gawa na item mula sa lahat ng mga materyales na naruroon. Isang Class C item na pinangalanang The Gauntlet na maaaring magpataas ng lahat ng attributes ng 35%. Bagaman ang item ay isang bagay na pinapangarap ng karamihan sa mga evolvers na magkaroon, napansin ng mga manunood na hindi nasisiyahan si Bai at ang kanyang katahimikan ay isang malinaw na indikasyon niyan. Hinulaan nila na hindi nasisiyahan si Bai sa Class C item at naramdaman na mayroong isang bagay na mali. Ang isang Class C item ay hindi tumutugma sa mga materyales na ginawa mula sa drop ng 4 na nilalang. Ang unang description ng 4 na materyales ay isang active high-tier Lord's Brain. Maaari itong permanenteng kontrolin ang 3 nilalang na may mas mababang mental power kaysa sa gumagamit. Ang pangalawa ay isang active mutated Tracker's Bone. Pinapataas din ito ang agility at lakas ng gumagamit ng 30%. Pinapabilis ang attack speed ng 50%. Ngunit ang lahat ng bonus ay bumababa sa paglipas ng panahon na may 50 minutong duration at isang 3 oras na cooldown. Ang pangatlo ay isang active strength type mutated flesh muscle. Ang pagpatay sa isang kalaban ay nagtitrigger ng recovery state, nagre-restore ng special energy, mental power, health, at stamina. Para sa bawat kalaban na napatay, ang lahat ng pangunahing attributes maliban sa mental power ay tumataas ng isa na walang limitasyon sa accumulation. Ang duration ay 20 minuto. Ang ika-4 at huling material ay isang active phosphorescent heretic heart. Naglalabas ito ng mental magnetic field para sa parehong depensa at pag-atake, nagtatanggol laban sa mga mental attacks at naglalabas ng mental suppression. Ang system notification ay nagpakita na ang gauntlet ay nagtitrigger ng isang rare forging effect, na nakakakuha ng isang espesyal na kakayahan ng disastrous evolution. Pagkatapos patayin ang 100,000 biochemical mutants at 100 highly mutated enemies gamit ang gauntlet, ang kagamitan ay mag-e-evolve sa isang growth-type soul weapon. Agad na nagbago ang pananaw ni Bai nang makita niya ang notification na ito. Isang growth-type soul weapon, bulong niya sa pagkamangha. Tila, ang mga patay na nilalang na ito, bagaman pinagkaita ng ilang pangunahing bahagi na ginamit bilang mga materyales, ay mayroon pa ring mataas na engravings value. Nagtaka si Bai kung maaari ba niyang palakasin ang kanyang Black Light virus upang mag-evolve pa. Kaya, sa mga pag-iisip na ito, inactivate niya ang kanyang kasanayan na Evolution Devourer at sinipsip ang mga bangkay ng 4 na mutants na tinalo niya. Isang serye ng mga notifications ang tumunog at sa gayon, ang Blacklight-based Awakening progress ay umabot sa 30%. At na-unlock ang isang advanced skill tree. Nang mapagtanto ang bagong anyo na ito, binuksan ni Bai ang Blacklight Virus Awakening at skill panel. Maingat niyang pinagmasdan ang kanyang skill tree at nagpasya na i-invest ang lahat ng evolution points ng Blacklight Virus. Nang matapos si Bai, siya ay nasasabik sa maraming bagong kakayahan na makukuha niya kapag ang gauntlet ay nag-i-evolve sa isang growth-type soul weapon. Nakatingin sa kayamanan, hindi na siya makapaghintay na subukan ito. Nagsagawa si Bai ng isang aerial dash at unti-unting bumalik sa settlement. Ang kasanayang ito ay gumagamit ng stamina upang baguhin ang direksyon o sumugod sa hangin. Ang konsumo ay tumataas sa bawat magkakasunod na paggamit. Samantala, sa loob ng isang silid ng isang villa sa Zhongqing City Settlement, abala si Luli sa pagko-coordinate at pagsubaybay sa iba't ibang sitwasyon ng live broadcast. Ipinagbigay alam niya kay Song Zhang ang tagumpay ni Bai, na sinasabing, ganap na niyang natapos ang pag-aalaga sa Zombie Lord at patungo na sa mga pader ng lungsod. Gayun din, nagpa siya si Luli na i-adjust ang lahat ng live cameras ng Universal Wheel sa front line.
Ilang segundo pagkaraan, ang eksena ay lumipat sa isang tent sa likod ng mga pader ng Zhongqing City Settlement. Sa loob, si Song Zhang ay tumatanggap ng paggamot mula kay Susan habang nasa tawag kay Luli. Ang sandali na tapos na ang kanyang paggamot, ibinaling niya ang kanyang tingin kay Susan at pinuri siya para sa kanyang pagsusumikap. Gayunpaman, kailangan niyang magpahinga dahil hindi pa siya mula nang magsimula ang pagkubkob. Iginiit ni Song Zhang na magpahinga si Susan sa sandaling matapos ang wave ng pag-atake na ito. Sumagot, si Susan na, kaya pa niyang magtiis. Maraming nasugatan sa huling malaking pag-atake. Hindi niya lang sila maiiwan. Ngunit hindi pumayag si Song Zhang. Iginiit pa rin niya na magpahinga si Susan. Pagkatapos ng lahat, hindi lang siya ang may hilang talent. Kung siya ay bumagsak dahil sa labis na pagpapagod, magagalit si Bai. Gayun din, kung wala sila sa kanyang hilang talent sa panahon ng post-siege celebration, magkakaproblema ang lahat ng kanyang mga kapatid na babae. Ang mga mukha ng parehong babae ay namula sa pag-iisip lamang ng gayong kaganapan. Nautol ng kaunti si Susan, ngunit bago pa siya makapagsabi ng anuman, biglang pumasok si Qin Linggo sa silid na sinasabing, hindi maganda ang kanilang sitwasyon. Bagaman patay na ang Zombie Lord at ang pangunahing utos ng pag-atake ay nawalan ng epekto, ang malalayong zombies ay sumusulong pa rin ng mabilis laban sa mga pader at ang mga zombie sa loob ng 1 kilometro mula sa mga pader ay nakatuon sa settlement ng may galit at umaatake pa rin ng mabangis. Ang pinakamasama ay kahit na ang high-tier mutated zombies na tinipon ng Zombie Lord ay walang utos, patuloy silang nagpapangkat. Ayon sa kumpletong pagmamasid ni Wei Shiro, mayroon silang 3 seksyon ng mga pader na malapit ng malabag. Ang pinakamapanganib na bahagi ay ang grupo ng mga tanks na nagtipon sa mga seksyon 6 hanggang 8 ng kanlurang pader. Hindi sila mapipigilan ng kanilang firepower. Agad na kinontak ni Song Zhang si Wei Shiro sa observation point sa loob ng mga pader at nagtanong tungkol sa kanyang kalagayan. Sumagot si Wei Shiro na, ang pader sa seksyon 6 sa kanlurang bahagi ay dapat na agad na asikasuhin. Batay sa aking analysis, patuloy niya, kaya ko lang itong hawakan sa loob ng isa pang 3 minuto. Kailangan ko ng suporta. Ang bilis kung saan kinakain ang flesh wall ay mas mabilis kaysa sa regeneration nito, kaya hindi ito magtatagal. Ang all-seeing eye ni Wei Shiro ay isang A-class ability na maaaring magmarka, mag-zoom in at i-lock ang target sa loob ng field of vision. Ang kanyang kakayahan ay gumagamit ng mental power upang mabilis na pag-isahin ang lahat ng impormasyon na natipon. Gayunpaman, dahil sa labis na pagpapagod ng kanyang kakayahan, nagsimula siyang damyogo mula sa kanyang mga mata. Idinagdag ni Qin Linggo na, mula nang magsimula ang pangunahing pag-atake, ginagamit ni Wei Shiro ang kanyang kakayahan upang pagmasdan ang buong larangan ng digmaan, na tumutulong sa mga tactical adjustments. Habang nakatingin ang dalawa sa isang larawan ng kasalukuyang estado ni Wei Shiro, malinaw na ebidente na hindi siya maayos at kailangang magpagaling. Nagbigay si Song Zhang ng isang mapaglarong ngiti, iniisip kung paano ang kanyang anak na babae ay may mahusay na mata para sa pagpili ng matatalik na kaibigan at lalaki. Ipinagbigay alam niya kay Qin Linggo ang kanyang desisyon na bumalik sa frontline upang magbigay ng suporta, at tungkol kay Wei Shiro na magpadala ng isang tao upang tulungan siya mula sa observation point upang magpahinga. Bumalik sa larangan ng digmaan sa pader ng lungsod, ang sitwasyon ay nagaganap ng magulo. Dumating si Songgo na may reinforcement upang tulungan si Chinger, na humahawak ng kanyang seksyon ng frontline ng medyo mahusay. Ngunit sumigaw si Chinger para sa kanila na maghintay at huwag nang sumulong pa. Masyadong mabilis ang mga zombies na kalaban niya, at bahagya lang siyang humahawak. Si Songgo at ang kanyang reinforcement ay hindi makakatulong, ngunit lalo lang magpapalala sa sitwasyon. Nagpatuloy si Chinger na ipagtanggol ang 2 elite zombies at isang screamer ng mag-isa. Sa kabutihang palad, nagpakita ang isang pagkakataon. Ngunit sa sandaling sumigaw siya para sa lahat na, sumugod kasama niya, lumitaw si Bai. Sa eksena, na nagulat si Songgo. Sinabihan din niya si Songgo na, huwag sumulong dahil lalo lang niyang palalin ang sitwasyon. Sa isang kisap mata, pinunit ni Bai ang mga zombies gamit ang kanyang bone claws. Inutusan niya sila na, ikalat ang balita na patay na ang Zombie Lord at ang nalalabi ng labanan ay iwanan na lang sa kanya.
Tunay na natigilan si Songgo nang malaman na nakabalik na si Bai bago pa matapos ang wave. At ang mas kamangha-mangha ay ang Zombie Lord ay patay na, nangangahulugang ang kanilang tagumpay ay tiyak na nakasisiguro. Ginamit ni Bai ang kanyang incredible na lakas upang gumawa ng isang earth-shattering smash sa gitna ng mga zombies habang ang mga bato at buhangin ay lumipad kung saan-saan. Pagkatapos ay ginamit niya ang kanyang bagong kasanayan na whip-in-hand form upang hiwain ang maraming undead ng sabay-sabay. Nakuha niya ang kasanayan mula sa mutated zombie tracker. Nagdiwang at yumangay ang pulutong, pinupuri siya para sa pagpatay sa Zombie Lord. Ginamit ni Bai ang kanyang virus tracking at heat tracking ability upang matukoy ang eksaktong lokasyon ng natitirang mga zombies. At sa kanyang Earth Spike skill na na-upgrade sa isang advanced level, maraming Earth Spikes ang lumabas mula sa lupa, na tumutusok sa mga zombies na may tumpak na precision. Sa kabilang banda, hindi nalalayo si Song Zhang sa isang area of effect attack. Sa kanyang Amethyst Spear, nag-clone siya ng maraming atake sa mga zombies, pinapatay sila sa isang solong tama. Sa Dream Space, walang kahirapang sinusunog ni Mangum ang mga zombies nang walang anumang pag-aalinlangan. At tulad niyan, ang grupo ay lumaban araw at gabi, tinalo ang wave pagkatapos ng wave sa loob ng 4 na araw. Sa bunga ng labanan, ang lungsod ng Dongshan Settlement ay nagdusa ng higit pa sa nakaraang pagtatansya ni Bai. Ang depensa sa pagkubkob ay nagkakahalaga sa kanila ng higit pa sa naisip niya. Sumang-ayon si Song Zhang, idinagdag na, ang mga pader ay halos sirain, 5 araw na ng tuloy-tuloy na labanan at sobra naming tinansya ang katatagan ng lahat at minaliit ang tindi ng labanan. Kung wala ang dalawang SSS-level evolvers, si Bai at Mangum, tiyak na hindi makakayanan ng iba na magtiis. Bigla, lumitaw si Lord Leo sa eksena na may mapaglarong ngiti. Iniisip niya na, dapat matuwa ang mga nakaligtas sa halip. Bagaman ang larangan ng digmaan ay mukhang medyo brutal, ang bilang ng mga namatay ay nakakagulat na mababa. Binabati niya sila para sa perpektong pagkumpleto ng misyon. Ngayon, kailangan lang nilang itayo muli ang kanilang lungsod sa isang city-state ng S-level grade sa ilalim ng Universal Wheel. Dapat silang magmalaki at maging panatag. Pagkatapos ng lahat, ito ang unang city-state pagkatapos ng Tri-Isles Descent. Nakatanggap si Song Zhang ng isang notification mula sa Universal Wheel, na nagsasaad na ang construction order para sa Part 10 ng S-level Golden City ay nakumpleto na at ang mga gantimpala ng gawain ay naipamahagi na. Nalilito, nagtanong siya kung matagumpay na bang naitayo ang lungsod. Wala na bang gagawin pa? Siyempre hindi, sagot ni Lord Leo. Marahang kinuha ni Bai ang kamay ni Song Zhang at ipinagbigay alam sa kanya na, pumunta sa lokasyon kung saan niya ginamit ang City Construction Order. Sinundan niya ito at pagdating sa paanan ng silangang bundok ng settlement. Nakakita sila ng isang kumikinang na orb na nakakuha ng atensyon ng lahat na naruroon. Ang pulutong, nag-iingat at walang ideya kung ano ang orb, ay nagsimulang magtanong sa kanilang sarili. Ang kumikinang na orb na ito ay ang city's heart, at tanging ang mga evolvers o autorisadong individuals lamang ang maaaring gumamit nito. Kapag ginamit, ang isang city-state ay maaaring maitatag. May sumubok na kunin ito, na nag-aangkin na ito ay pag-aari ni Song Zhang. Ngunit sa sandaling nahulog ang mga salitang iyon, ang isa pa ay nag-anunsyo na dumating na si Bai at Song Zhang. Habang papalapit ang dalawa sa orb, medyo nagulat si Bai na talagang ginamit ni Song Zhang ang orb sa lugar na kasalukuyan nilang kinaroroonan. Aba, bago gamitin ito, sumagot si Song Zhang, espesyal akong kumonsulta sa isang propesyonal para sa pagpaplano at nalaman na ang lokasyong ito ay napakaangkop. Sinasaklaw nito ang mga bulubunduking lugar at isang patag na napapalibutan ng mga bundok kung saan maaaring ilagay ang ilang mahahalagang gusali at resources. Mayroon ding malaking patag sa loob ng lungsod ng Zhongqing at isang ilog na dumadaloy sa settlement para sa transportasyon. Marahang inilagay ni Bai ang isang kamay sa kanyang mga balikat at may mainit na ngiti na ipinahayag kung paanong inaasahan ang resulta na ito mula sa kanya. Pagkatapos ng lahat, ang mga pagsasaalang-alang ni Song Zhang ay palaging masinsinan. Sige, hinihimok niya siya, sige at itatag ang ating city-state. Hindi inaasahan, inilipat ni Song Zhang ang kanyang tingin sa gilid at biglang hiniling kay Lord Leo na maghintay. May kailangan siyang itanong. Bumaling upang harapin si Lord Leo, humingi muna siya ng paumanhin,
pagkatapos ay nagpatuloy na sabihin na, bagaman ito ang kanyang investment sa kanya, gusto niyang si Bai ang maging lord ng lungsod. Hinawakan ni Lord Leo ang kanyang sombrero na may bahagyang kilos ng pagkilala. Gayunpaman, ipinaliwanag niya na, hindi na talaga kailangang magtanong ni Song Zhang sa kanya. Ang heart of the city ay pag-aari mo na, patuloy niya. Kailangan mo lang tuparin ang iyong pangako at itatag ang Goblin Trade Association sa Central Area. Like, comment, share, and subscribe naman dyan mga itudo. Maraming salamat po.